Apat na players ng Northport hindi isasama kung ibebenta na ang franchise nila, at ang apat na players na to ilulusong daw muna sa market kapag malapit ng ibenta ang franchise. Mas mauuna pa palang ma-dispose ang mga players na to bago tuluyang ibenta ang franchise. Kasi kung ibebenta daw nila ang franchise kasamang apat na players, mas malaki daw ang babayaran ng susunod na bibili nito. Ayon pa rin sa spin writer na si Snow Badwa, ang Northport ay ibebenta na sa halagang 300 million pesos. Kasama na dyan ang apat na star players. Ang tinutukoy dyan sina Arvin Tolentino, William Navarro, Joshua Monson at Gio Halalon. Bali mahal daw ang benta nila dahil sa apat na yan. Lalo na si Arvin Tolentino na nakabag best player of the conference. Normally daw ang presyo ng prangkisa ay 300 million, pero kung gusto ng susunod na bibili na magpatawad, ibibigay daw nila to sa halagang 200 million na lang, pero hindi nakasama dyan yung apat. Ayon din kay Snow Badwa, ang Northport ay handang pakawalan ang apat na to as long as makuha lang nila yung nararapat na presyo. Kung nakuha ng Zamboanga ang Terra Firma, ang susunod naman ay Blackwater na ibebenta na next season sa isang mayamang businessman, habang itong NP sa mas mayayamang businessman pa na kilala ni RSA, yung kaya talagang makapag-afford ng hanggang 300 million. Ipagpalagay na lang natin na ayaw ng businessman na ito na isama yung apat na players kasi sobrang mahal nga ng presyo. Si Arvin Tolentino, Joshua Monson, William Navarro at Gio Halalon idadaan muna sa trade bago ibebenta ng tuluyan. Base sa mga rumors galing kay Snow Badwa, si Arvin ay tipo ng San Miguel at Magnolia. Actually, matagal ng rumor ito pero hindi pa nga lang nangyayari. Averaging 23.5 points per game, 7.2 rebounds per game at 3.9 assists. Kung may gustong kumuha sa kanya, tiyak ako napapalitan nila yan ng isang average player with cash. Pangalawa naman, itong si William Navarro. Isa din to sa mga na-nominate sa BPC Award, averaging 20 PPG. Isang legit na wing na mataas ang kumpiyansa, walang takot na mag-dribble drive. Ito ang mga tipo din ng SMB. Kapag nakuha nila to, mas magiging effective pa kesa kay Andreas Kahilig. Pangatlo, Joshua Monson. Averaging 15 points per game, 7 rebounds, 4 assists at isang two-way player na biglang umangat ang kumpiyansa last conference. Kulang pa nga lang sa playoffs experience at kulang sa endgame. Pero ang 15 points per game na yan ang patunay na meron pa siyang maraming panahon para mas mag-improve. Panghuli, si Gio Halalon. Ito yung hindi ako sigurado kung mapapakinabangan ng Northport. Ayon kasi kay Snow Badwa na si Gio daw ay maglalaro na sa MPBL pagkatapos mag-expire ang kontrata niya. At mag-expire daw to bago pa man mabili ang Northport. Averaging 10 points per game, 4 assists, 1 steal, 1 block per game. Ang veteran guard na to ay siyang pinakamagaling na nagtitimon sa team, pero bigla nga lang bumba ang efficiency rate niya nung nailipat ito sa Northport. May mga plays din na tila hindi niya masyadong sineseryoso ang laban. Mabuti nga't ang mga players na to hindi nagde-demand ng malaking halaga. Kasi kahit nasa salary cap lang ang sahod, nandyan pa rin sila. Sa ngayon, ang Blackwater pa muna ang ine-endorso sa market. After nyan, dyan na naman pag-uusapan ang tungkol sa Northport, which is magandang bagay nga yan dahil mas magiging balanse konti ang kompetisyon kapag wala silang farm teams. Kumbaga, kanya-kanya na lang ng pahinog ang bawat teams, hindi yung ibang teams ang nagpapahinog para sa kanila. Zamboanga, Family Sardines, plus yung strong group, plus itong susunod na mas mayaman pa raw sa ibang kilalang businessman. Ang mga teams na to ay magiging susi din ang pagbalik ng viewership sa PBA. Kasi kapag ang Phoenix, ibibenta ni Ren, puro mga bigating teams na lang ang matitira sa PBA na hindi na nagpapatrade at hindi nagpapatinag para maging tagapahinog. Kung sakaling matutuloy na ang pagbenta ng Northport, saang teams babagay itong apat na players na hindi sinama sa pagbebenta ng franchise?